Good morning to each and everyone. But before we proceed to our proper discussions, I will be introduce myself first. I am Baila Maidu and I am from PSCD 2A. And now we will be discuss the privatization of public enterprises and its implication on economic policy and development. But before that, let me introduce to you the learning outcome. At the end of these lessons, the students can able to define privatization and its relevance, explain the rationale for government privatization, analyze privatization's economic policy implications, assess privatization's development impact, identify challenges in the privatization process. What is privatization? Privatization is the transfer of ownership of government-owned business or assets to the private sector. So meaning to say, yung mga negosyo o mga bagay na dating pag-aari ng gobyerno, ibinibigay nila o binebenta papunta sa mga pribadong tao sa company. Like for example, dati yung Philippine Airlines, pag-aari yan ng government. Then nagkaroon ng privatization. So ibig sabihin, yung gobyerno binenta nila yung part nila at hinayaan na lang na negosyante na lang yung bahalang humawak. So kaya ngayon, ang Philippine Airlines ay isa na siyang sariling company, hindi na pag-aari ng government. So why do government choose to privatize? Privatization aims to improve efficiency. Private companies driven by profit often operate more efficiently than government entities. So why privatize? Kasi nga gusto nila na mas gumanda yung takbo ng negosyo nila. So parang iniisip na yung mga pribadong tao sa company. Dahil gusto nila kumita, mas sisipagan sila magtrabaho at mas magiging efficient. Kumbaga, mas maayos yung sistema nila kaysa sa gobyerno. So yung gobyerno kasi minsan mabagal ang proseso, maraming papeles. So pagdating sa private company is dahil pera nila yung nakataya, mas bibilis sila magdesisyon, mas mabilis silang mag-ayos kung may problema. So para lang mas maraming kita, parang mas motivate sila magtrabaho ng maayos. Sa private companies kasi mas magaling sila humawak ng pera. Parang sila yung mas kuripot sa negosyo para lang mas lumago yung kita nila pag ganun sila. Kaya mas maraming magandang produkto or serbisyo na nabibigay nila sa atin. So pag maraming private business na kumikita, mas maraming ambag ang makukolekta ng gobyerno. So yung ambag na yun is pwede nilang gamitin para sa mga proyekto para sa ating lahat, like sa school or sa hospitals. Next is social implications. Privatization can also have social consequences, including job losses, increased income inequality, and potential impacts on access to essential services like healthcare. So, ang privatization ay hindi lang yan puro tungkol sa pera, no? Or negosyo, may mga epekto rin yan sa buhay natin. So kasi nga pag private na yung company is ang goal nila, syempre kumita, 'di ba? So parang mas malaki ang kita, minsan nagbabawas sila ng empleyado, kumbaga dati 10 yung kailangan nila. So baka gawin na nilang 8 para mas makatipid sa sweldo. So kaya mas maraming nawawalan ng trabaho. Ang hirap kaya ng walang trabaho, di ba? Wala ng panggastos sa pamilya. So, yung mayayaman naman, mas yumayaman pa. So, isa pang problema, lalong lumalaki yung mga agwat ng mayayaman at mahihirap. Kasi yung mga private company, mas nakafocus sila sa paggawa ng pera. So, yung mga may kaya is mas madali nilang ma-access yung magandang serbisyo. So, yung mga kapos naman is wala. Baka maiwanan. So, parang unfair, di ba? Assalamualaikum everyone. I am Almira O. Kalipa. My topic is Analyze Privatization Economic Policy Implication. Efficiency. Private firms aim for cost-cutting innovation and better service. So, layunin ng mga pribadong kumpanya
ang mga makatipid sa gastos, makapag-innovate at makapagbigay ng mas mahusay na serbisyo dahil nakatuon sila sa kita o mas pinagbubuti nila ang operasyon para mas maging epesyente. Government finances, short-term revenue gain, long-term income loss, and risk of undervaluation. So, sa una, ikikita ang gobyerno mula sa pagbebenta ng mga ari-ariang pampubliko tulad ng mga kumpanya o serbisyo. Pero sa paglipas ng panahon, nawawala ang tuloy-tuloy na kita nito at may panganib na maibenta ang mga ito sa mababang halaga. Market structure, potential for monopolies o oligopolies needing regulation. So, kapag napunta sa iilang kumpanya lang ang isang industriya, maaaring magkakaroon o magkaroon ng monopolyo o oligopolyo. Kapag nangyari ito, kailangan ng regulasyon mula sa gobyerno para maprotektahan ang mga mamimili. Employment, possible job cuts requiring mitigation. So, posibleng magkakaroon ng tanggalan ng mga empleyado, lalo na kung ang layunin ng pribadong kumpanya ay magbawas ng gasto. Kailangan din itong paghandaan at bigyan ng solusyon tulad ng job retraining o tulong sa paghahanap ng bagong trabaho. Equity, risk of unequal access and increased inequality. So, may posibilidad na ang mga serbisyo o produkto ay maging mas mahal o hindi naaabot, gaya ng mahirap kapag naging negosyo o ang dating serbisyong pampubliko, maaaring hindi na pantay ang pag-access ng lahat ng mamamayan. Investment can attract more capital and innovation. So, pamumuhunan, dahil bukas na ito sa pribadong sektor, mas maaaring kapital at teknolohiya ang maaaring pumasok na maaari ding magdala ng pagbabago at pag-unlad sa serbisyo. Corruption, lack of transparency can lead to unfair asset transfer and distrust. So, katiwalian, kung walang sapat na transparency, maaaring mapakasakamay ng ilang makapangyarihang tao o kumpanya ang mga asset ng bayan sa hindi makatarungang paraan at nagdudulot ito ng pagkawala ng tiwala ng publiko sa gobyerno. And number 4, last of my topic, access, privatization, development impact. Improve efficiency and innovation. Privatized companies often become more efficient, reduce operational costs, and introduce innovations as they are driven by competition and profit. So, kapag napunta sa pribadong sektor ang isang serbisyo o kumpanya, kadalasan mas nagiging epesyente ito at binabawasan nila ang gasto at nagpakilala ng mga bagong idea o teknolohiya dahil ang layunin nila ay makipagkompetensya at kumita. Government earn immediate funds by selling public assets but may lose term income and control over essential services. So, nakakakuha ang gobyerno ng agarang pondo mula sa pagbebenta ng mga ari-arian, ngunit kapalit nito ay nawawala ang tuloy-tuloy na kita at kontrol sa mahalagang serbisyo sa hinaharap. Market risk, privatization can lead to monopolies or oligopolies where a few companies dominate the market or making regulation and oversight crucial. So, maaaring magresulta ang privatisyon sa monopolyo o oligopolyo kung saan ang iilang kumpanya lang ang namumuno sa merkado, kaya't napakahalaga ng regulasyon at tamang pagbabantay ng gobyerno. Employment impacts, job cuts can occur
occur as private firms streamline operations. This requires government intervention to support affected workers. Posibleng matanggal o magtanggal ng empleyado ang mga pribadong kumpanya para makatipid kaya kailangan ng gobyerno na magbigay ng tulong sa mga mawawalan ng trabaho gaya ng job training or re-employment program. Access and equity issues. Services may become unforgettable or inaccessible to marginalized groups, increasing social inequality. Maaring tumaas ang presyo ng serbisyo o hindi na ito maging abot kaya na mahihirap o nagdudulot ito ng hindi pagkakapantay sa lipunan. Increase investment. Opening industries to provide investors can bring in a new capital, technology, and expertise, leading to growth and modernization. Increased investment sa pagpasok ng pribadong sektor, dumadami ang kapital o teknolohiya at kaalaman at nakakatulong ito sa pag-unlad at modernisasyon ng industriya. And the last number is corruption and transparency concern. If not properly managed, privatization may be influenced by corruption, leading to unfair deals and loss of public trust. So, corruption and transparency concern, kung hindi masyado ang proseso, ay maaaring mapasok ng katiwalian ang privatasyon at ito ay maaaring magkaroon ng mga di makatarungan na kasunduan na nagdudulot ng pagkawala ng tiwala sa publiko at sa gobyerno.